Trending at usap-usapan nga ngayon ang last day of filing ng Certificate of Candidacy, October 8, 2024, para sa darating na midterm election 2025. Maraming unexpected twist ang nangyari na mas lalong nagpasikip sa listahan ng mga senatorial aspirants sa darating na halalan. Nakita naman natin ang mga tatakbong senador ang nag-file na noong mga nakaraang araw gaya ni na Senator Bato de la Rosa, Senator Manny Pacquiao, Senator Bongo na nagbabaka sakaling muli makapasok sa Senado na isa pang termino. Ang mga datihang senador naman gaya ni na Pangilinan, Bam Aquino, Soto, Lacson ay nagbabaka sakaling muling makabalik sa Senado. Mga prominenteng pangalan gaya na Gob Chavit Singson, Villar, Binay ay makikitang sasabak din. Ngunit sinasabing tila pagod na ang mga tao sa mga matatagal ng apelyedo sa politika, pero hito namamayagpag pa rin sa mga senador na talagang kumayod ng todo. Saludo kami sa inyo, ngunit sa iba na tila end of election na lang palagi ang ginagawa. Kailan ba matatapos ang inyong kapangyarihan? Magkaroon nga ba ng dramatic shift sa 2025? Ang laro sa politika sa Pilipinas. Hinog na nga ba ang taong bayan sa pagpili ng mga karapat-dapat na taong iluklok sa pwesto? Ito nga ba ang panahon sa mga gaya ni Kong Marcoleta, Dr. Willie Ong at Attorney Vic Rodriguez at iba pang bagong sasabak sa pagkasenador upang mabago natin ang institusyon ng Senado? Ngayong huling araw ng COC filing, isa pang hindi inaasahang pangyayari ang pag-file naman ng kandidatura ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ. Kilala si Pastor bilang kaibigang matalik ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit mas kilala siya kung paano siya pinamumunuan ng maayos ang KOGC sa loob ng halos 40 years mula sa napaka-humble na panimula hanggang sa maging worldwide spiritual ministry ito. Sinasabi nga ng mga netizen, Exhibit A ni Pastor Apollo Kibuloy ang KOGC, kung ano ang pwede niyang magawa para sa Pilipinas. Naging matapang din ito sa paglaban sa mga makakaliwang grupo na CPP, NPE, NDF dahil ayon sa kanya hindi mananaig kailanman ang mga walang Diyos at maling ideolohiya laban sa katarungan at katotohanan. Ngunit handa na ba ang taong bayan na pumili ng tama na hindi na mabubulag ng pera at masisindak sa mga negatibong putik para yurakan ang bawat personahe na ang tanging hangarin ay makatulong at magsilbi sa Diyos at sa bayan? Sa huli tayo pa rin ang maghuhusga, pero alam nating tayo ay mulat na at meron tayong ilan pang buwan upang suriin ang lahat ng mga kandidato at gumawa ng listahan kung sino ang ating iboboto bago ito ihulog sa mga balota. Anong sa inyo dito mga marites? Sa tingin nyo ba mananalo si Pastor Apollo C. Kibuloy? Comment down kayo dyan kung ano ang inyong naging opinion dito para mabasa natin. Don't forget to like and share at hit the notification bell para updated kayo palagi sa aking latest dito sa showbiz at the same time little politics. So, Caridad Official TV, hanggang sa muli and thank you so much.